walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. Nakapaghapunan na ba kayo? Kami, yes. Nakapaghapunan na kami ng bonggang-bongga. At ang ulam nga namin ay adobong manok. Actually, kahapon pa yun yung adobong manok na yon. Kanina kasing umaga, nag-lunch kami nino sa labas. Tapos, yung adobo na natira konti, ayun naman yung hinapunan namin ngayon. At talaga namang masasabi ko, ang adobo talaga the best, no? The more na tumatagal, the more siyang sumasarap. Ewan ko ba, sarap na sarap talaga ako sa adobo. Yung adobo kasi, yung sarsa niya, kahit konti lang ilagay mo sa kanin mo, talagang mananamnam mo ng maigi yung sarap ng adobo. In fairness, di ba? So, yun. So, yun na tira kahapon, yun yung inulam namin ngayong gabi. Na talaga naman yung sasa ng adobo, yung maanghang-anghang na matamis-tamis na naglaban yung tamis at saka yung alat. Ay, winner. Ang sarap niya talaga. Tapos dumikit na siya dun sa pinaka niya talaga chicken. Oh, panalo. Panalo talaga ang adobo kahit kailan, no? So, eto na nga, syempre, usapang Michelle D tayo ngayon. Kasi syempre, parang, eto na, finally nakabalik na siya galing doon sa Mexico na kung saan nagbakasyon sila after ng laban doon sa Miss Universe. So ngayon, nandito na siya sa Pilipinas at talaga naman sinalubong siya ng mga kababayan natin ng bonggang-bongga na alam mo yon na parang sobrang sabik nila kay Michelle D. Ang nakakatuwa talaga kay Michelle D, lahat talaga tayo ay naniwala na alam mo dapat si Michelle D ay siya yung winner sa puso natin, na dapat siya talaga ay nakapasok sa top 5, siya talaga yung masasabi natin na pang Miss Universe, di ba? Pero hindi niya nakuha yon, nabigo siyang ibalik ang corona ng Miss Universe sa ating bansa. Pero, after na naman natin maeltukuyo noong nakaraang taon, ay naibalik naman ni Michelle din ng bonggang-bongga ang pagiging natin, di ba? Pasok sa semifinal. So, hindi naman tayo nabigo doon. Kasi from the beginning naman, yun naman talaga yung iniisip natin na sana makabalik tayo sa semifinals. At naibalik yun ni Michelle D. Hindi naman natin hinahangad na manalo talaga si Michelle D. Kasi nung mga una pa lang, bago siya lumaban ng Miss Universe, marami naman nagsasabi na hindi naman mananalo si Michelle D. Pero kasi, in fairness naman kay Michelle D, sa totoo lang, ang pinakita niya dito sa laban niya sa Miss Universe, kung babalikan natin yung mga eksena niya day by day, mula yung nagsimula yung competition hanggang sa natapos yung competition, aminin mo o hindi, yung expectation mo sa kanya, na hit niya yun ng bonggang-bongga. Diba? Kung iisipin mo, talagang nung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, hanggang sa dumating yung coronation night ng Miss Universe, talagang si Michelle D talaga makikita mo talaga na pataas ng pataas yung ibinibigay niya sa yung saya. Ewan ko ba kung bakit, dahil siguro yung expectation natin nai-hit niya ng bonggang-bongga. Kumbaga nalalagpasan niya pa nga yung expectation natin eh. Minsan naalala ko pa, eto yung suot niya, magugulat ka, bukas pasabog pa, di ba? So parang nagle-level up talaga siya day by day. Na-miss ko yon. Na-miss ko yung kada labas ni Michelle D na parang inaabangan natin lahat kasi inaalam natin ano bang eksena na gagawin ni Michelle D today. Tapos biglang pagsilip mo, ay wow, ang bongga. So yon. So sobrang saya ko talaga kay Michelle D. Yung mga part na yon talagang ewan ko, iba talaga si Michelle D. Iba yung ipinakita ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. Para siyang level talaga ni Catriona Gray noon na parang aabangan mo yung daily activity nila kasi magpapasabog ng bonggang-bongga. Nabigo lang tayo kunin yung corona. Pero nandoon naman na parang kung iisipin mo naman talagang panalo naman ang lahat ng ipinakita ni Michelle D. Ito yung sasabihin mong kandidata. It's not about Michelle D. It's about the destiny talaga eh. Kasi hindi lang siguro talaga para kay Michelle D yung corona ng Miss Universe. Kung iisipin mo. Kasi parang lahat naman ginawa ni Michelle yung makakaya niya sa competition na to. Parang she did well. Binigay niya yung best niya. Kasi wala namang kulang. At saka sabi ko nga, yung expectation mo sa kanya,
hinahatid niya yun sa'yo ng bonggang-bongga. So, sobrahan niya pa yun. Kaya lang kasi, may mga desisyon kasi ang judges na wala eh, hindi talaga pumapalo eh, di ba? Simulan natin doon sa pasarela niya. Grabe ha, nung una marami nagwo-worry sa pasarela ni Michelle D kasi ang sinasabi nila, nako, matatalo yung si Michelle D kasi hindi ganun kabongga maglakad si Michelle D. Ang hirap ang bigat daw ng katawan. Pero nakita naman natin, yung lumabas si Michelle D dito sa entablado ng Miss Universe. Oh my God, talagang ibang Michelle D yung nakita ko. Kung ikukumpara ko si Michelle D noon na lumalaban siya sa Miss Universe Philippines ng 2 beses, tapos kumpara dito sa sa international pageant niya sa Miss Universe, ay sabi ko sa iyo, grabe yung transformation niya pagdating sa pasarela, pagdating sa orahan. Sabi ko nga, bumaliktad yung mundo kasi ang tinitignan natin kay Michelle D noon, panalo talaga to pag nag-evening gown. Kasi sa evening gown talaga, grabe talaga yan mag-execution eh. Pero, mali eh. Bongga ang kanyang swimsuit wrap. Talagang mas pumalo talaga yung lakad niya more than dito sa evening gown. And then, sa evening gown, sa totoo lang, panalo naman yung evening gown ni Michelle D. Sabi ko nga yung ina-expect natin, nataas niya pa yun ng bonggang-bongga. Tapos, sumobra pa siya doon sa expectation natin. Kaya kung iisipin mo, yung evening gown na suot-suot niya, talagang, ewan ko na lang kung hindi ka napapalakpak sa kanya ng todo-todo. Talagang kahit ako, palakpak kong palakpak talaga. Kasi sobrang grabe, ang ganda ng ibinigay niyang performance eh. Kaya lang, ayun nga lang talaga, hindi rin talaga sinuwerte. Hanggang dun lang talaga sa top 10 yon. Pero sabi ko nga, milestone na ang top 10. Ang hirap kaya abutin yan. Ang hirap kaya tumungtong dyan sa top 10. So, medyo nakakalungkot lang kasi parang hindi nila na-appreciate talaga yung ipinakita ni Michelle D dito sa competition. Pero sabi ko nga, yung ibinigay niyang performance level talaga to the highest level. So kanina, pagdating niya galing airport, syempre nakita natin kay Michelle D na talagang proud na proud siya sa sarili niya. At proud din naman tayo sa kanya ng bonggang-bongga kasi nakita naman natin, di ba, yung hirap niya doon sa Miss Universe. Pero eto, pag tinignan mo dito si Michelle D, talagang sobrang, alam mo yun, yung ansaya ng feeling niya. Parang ang sabi ko nga, mas bumalik na yung ganda ni Michelle D, yung nandito na sa Pilipinas kasi yung nasa abroad eh. Kasi ang glow niya na ngayon. Tapos parang, ayun, ang saya-saya niya sa mga nakita niyang mga tao. Kasi nga, kung tutuusin, kung iisipin mo, wala naman talagang isisisi sa kanya yung mga tao na, hindi mo ginawa yung part mo. No, talagang lahat ng tao sa Pilipinas nakita na ginawa talaga ni Michelle D yung parte niya dito sa Miss Universe at nakita natin kung paano niya ipalo yun. Plus, natutuwa ako doon, naging remarkable talaga yung Michelle Marquez D, Pilipinas. So, yun. So, nakakatuwa. Ang sarap pa rin ng feeling kasi bukod doon sa nakakuha tayo ng maraming award dito sa Miss Universe, talaga naman si Michelle D humakot, di ba? Voice for Change, nandiyan yung Best Fan Vote, tapos nakuha din ni Michelle D yung tawag dito, Spirit of the Carnival, and then plus, ito pa, nanalo pa siyang Best National Costume. Kumbaga, para kung iisipin mo, ang daming achievement na nagawa ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe eh. More than doon sa mga nanalo at mga naging runners-up. Si Michelle D lang talaga yung masasabi mo na napansin naman din nila siguro talaga si Michelle D. Kaya lang, meron talaga silang gustong manalo. Kaya, hindi na sila nag-focus kay Michelle D. Pero si Michelle D, great job talaga. Wala akong masabi sa lahat ng ipinakita ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. Yung masasabi mo na lahat ginawa niya yung kanyang makakaya sa competition na to at hindi ka naman niya binigo, di ba? So, hindi man niya nakuha yung corona sa atin, alam natin mga Pilipino na talaga kung ano ang ginawa niyang performance doon sa Miss Universe, kaya panalo siya sa puso ng mga Pinoy. So kanina, sinalubong din siya ng mami niya si Melanie Marquez. So sobrang proud na proud talaga sa kanya. Eh kahit sino naman talaga, magpa-proud talaga dito kay
Michelle D. Tapos sabi ni Michelle D, abangan din daw natin yung mga susunod pang mga pasabog kasi may offer daw sa kanilang dalawa ni Antonia Forsyth, ang Miss Universe organization. And then yun yung hintayin natin kung ano yon at ano yung pinaplano ng organization dito kay Michelle D para sa mga susunod pang mga pangyayari or sa mga sa mga ginagawa ng Miss Universe, kung may include ba dyan si Michelle D. Ako nga, tulad nga na sinabi ko, nung isang araw naglabas sila ng top 5 para apologize, di ba? Tapos biglang kahapon bigla sila naglabas na Best National Costume. So kung iisipin mo, siguro talaga si Michelle D talaga malayo narating nito sa competition. Nagkamali lang ang Miss Universe organization sa pag-award, sa pagtawag. Parang feeling ko ganun eh. Pero sige na nga, i-move on na natin yan ng bongga-bongga. Punta na tayo doon sa eksena ng mga next pang mangyayari kay Michelle D. At natutuwa naman ako kasi si Michelle D, parang ramdam mo talaga na sobrang proud na proud siya sa lahat ng na-achieve niya dito sa competition ng Miss Universe. Di ba? So, yun. So, kaya namang mabuhay ka, Michelle D. Iba ka talaga sa lahat. So, ako para sa akin, Michelle D is one of the best. Kung nadaya man siya dito sa laban niya sa Miss Universe, problema na ng mga mandaraya yon, di ba? So, yon guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, lagi ka lang tumawa para lalo kang maging masaya. Diba? So yun guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.